Nasa 2 hanggang 3 shake drill pa ang kailangan bago masabing handang-handa na ang mga Pilipino. Ito ang inihayag ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino kaugnay ng plano ng ahensya na magsagawa muli ng shake drill bilang preparasyon sa posibleng paggalaw ng West Valley Fault. May report ang aming kasamang si Julius Disamboron live. Haji, tama ka nga, no? Nasa 2 hanggang 3 shake drill pa ang inaasahang dapat gawin dito po sa bansa para masabing handa po ang ating mga kababayan. Yan po ang direktang sinabi sa atin ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino nang atin siyang makapanayam. Naniniwala kasi ang Metropolitan Manila Development Authority na dapat po ay maging handa ang publiko sakaling tumama po ang sinasabi nga pong The Big One, no? Ito pong magnitude 7.2 na lindol na mula po sa West Valley Fault System. At kung maaalala po natin, Haji, noong ika-30 ng buwan ng Hulyo nang gawin po yung Metro-wide shake drill ay naging kabuuang matagumpay po ito na kung saan nga po ay bawat quadrant po, hinati po ang Metro Manila sa 4 na quadrant, kabilang na nga po yung dyan sa may veterans, sa lungsod ng Pasay. At syempre dun sa ating pong poste, dun sa ating tinayuan, sa mismo pong Campo Aguinaldo, kung nasaan naroroon po yung command center po ng ating gobyerno. At mismo pong sinabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino sa atin na nasa ngayon ay nasa evaluation stage pa kung kailan nakasaad o kailan dapat gagawin ito pong nasabing earthquake drill. Narito po ang pahayag ni MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Ini-evaluate pa natin yung nakaraang drill na sinabi mo ay matagumpay. Hindi naman magiging matagumpay kung hindi kayo tumulong. So, tulong-tulong lahat yung sektor. Hintayin natin yung evaluation bago natin iset yung susunod at siguro mas malawak. Baka ma-involve na yung ibang mga lalawigan. Sabi nga ni Chairman Tolentino, pati po yung mga lalawigan dito po sa ating bansa ay inaasahan na pong makakalahok. Kasama po dyan yung lalawigan po sa gitnang Luzon at sa Calabarzon. Kabilang po yung lalawigan po ng Bulacan, meron din sa Laguna, na kung saan pati po yung mga kababayan nating mga matatanda na, yung mga may edad, ay kasama din pong magpa-participate dito po sa gagawin nga pong susunod ng mga metro-wide earthquake drill. At pati na rin po, paalala na rin po ni Chairman Tolentino na possible po o posible uli na magkaroon ulit tayo ng nighttime shake drill. Narito po ulit si Chairman Tolentino. Mga ganun nga. Mga ganun nga. Kailangan natin, hindi lang naman isang practice yan. Mga dalawa pa, medyo praktisado na tayo. Yung, lalo na pag na-involve yung mga senior citizens, yung PWDs, yung mga bata na hindi na kailangan assisted by elders. Pero maraming mga lalawigan na nag-participate. Ilocos Norte nag-participate, Cebu nag-participate, Isabela nag-participate. Maraming sumabay kahit hindi natin hinihikayat sila. So, yun, nagpapasalamat tayo sa kanila. Ibinida din po ng opisyal po ng buong mundo sa Metro Manila shake drill sa pamamagitan po ng social media na kung saan nga po ay nag-trending worldwide at syempre sa paglahok na rin po ito ng ating mga kababayan sa nasabi pong drill. Maalala nga po na mayroong nasa 1.5 milyong volunteer ang nagpalista at sinasanay po ng MMDA para po tumugon sa anumang kalamidad. Muli si Chairman Tolentino. Maganda yun. Pero ang sinasabi ng iba, dapat daw unannounced. Kaya lang yung pag-unannounced, baka magdulot ng kalituhan yun. Pero pwede rin, darating tayo doon. Ang pinakapangunahing paalala po ng MMDA, pati po sa pakikipagtulungan DRRMC at ng PHIVOLCS, sa oras po dumating po ang sakuna, huwag po tayong magpanik at syempre dapat po meron din tayong sapat na kaalaman kung ano ang gagawin sakaling tumama ang lindol bago pa man dumating ito at syempre pagkatapos nito. Yan ang ating pinakahuling ulat mula dito sa Lungsod, Maynila. Kasama si Ricky Reyes, Erwin Navarro at ang buong pwersa ng Unit 3 at Unit 4, Julius Disamboron, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Julius.